morning po sa ating lahat. Good morning! So, without further ado, start na tayo sa ating service. So, basahin natin sa Psalm 42, verse 2. Yan, kalagyan. Psalms 42, verse 2. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? So tayo rin may thirst tayo and desire to meet with God, especially during Sundays and Lula. Yun ang i-embed natin sa puso natin na pumunta tayo sa bahay-sambahan, ay nandun yung thirst, nandun yung hunger for the living God. We don't just go here para makita yung bawat isa, para parang sosyalan lang, but we come here para ma-meet natin ang ating Panginoon. Para i-develop natin every time na nandun yung thirst, yung hunger natin. Dahil kung hindi, mawawala ng saysay yung mga natin, yung ating mga pagtitipon, especially during Sundays, na alam naman natin na napakahalaga sa bawat isa. Kasi ito yung mag-a-anchor sa atin sa araw na darating na ito, sa buong linggo. Ito yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Ito yung mag-a-uplift sa atin. And hindi yung nakatutok lang ang ating mga minds, yung mga puso natin, sa mga distractions, sa mga problema natin, ito sa pera, sa relationships. So make this day special. So, punta po tayo sa topic natin. This is about stewardship. So, ano po ba ang a faithful, ang title na ito is faithful steward. So ano po ba ang isang steward? Sa ating pagkakaintindi, po ba sa layman terms, a steward is a katiwala sa Tagalog, ano po? A person responsible for managing, supervising, or protecting something, such as property, finances. So, in one way or another, lahat po tayo ay stewards, di po ba? But then, there is another special meaning, which is biblical stewardship. Ano po ba itong biblical stewardship? Kasi lagi natin itong pinag-usapan. Minsan, ang nasasama lang sa pinag-uusapan natin, steward tayo ng pera natin, ng finances natin. So, we ought to give, di ba? Doon lang laging nakapurpose yung natin, yung pagkakaalam natin, yung pagkakaunawa natin. But then, stewardship is more than that. Of course, giving is very important, di ba? But, madami pa po sinasaklaw ang stewardship na tinatawag. So, what is biblical stewardship? Ito po yung paniniwala that God is the owner of all things. God is the owner of all things. While tayo po ay managers, supervisors, and we are entrusted with resources such as time, panahon, talent natin, possessions natin. And, huwag natin kalimutan, ang mundong ibabaw, ang mundong ito, kasama po ito sa pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon for His glory. Anong i-emphasize nito? Accountability, faithful management, and generous giving na lagi nga natin pinag-uusapan. So, pinaka-summary is managing yung mga binigay sa atin ng Panginoon for His purposes, hindi po para sa purpose natin, kundi para sa purposes ng ating Panginoon. So, mag-start
tayo sa verse na ito na makikita natin na nandito talaga naka-define ang sinasabing stewardship. Pumunta tayo sa Genesis 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ano po? So ano po ang maliwanag dito? Kung sino po ang creator, siya yung owner, di po ba? Which means, God owns everything. God has absolute rights of ownership over all things. Sa lahat po ng bagay sa buhay natin, sa mundo ito, God has absolute rights of ownership over all things. And nothing else will make sense pag na-miss natin yung fact na ito. We must remember sa puso natin, sa mind natin, that God is the creator and has full rights of ownership. Di ba ba? Isang bagay na kinreate mo, nasa yung full rights ng ownership. Like, meron kang sinulat ng book, nag-paint ka, so you have the full rights of ownership because you created it. Di ba? So, ito yung, kailangan ito mag-grasp natin yung kahalagahan ng bagay na ito, that God is the creator of all things, as stated in Genesis 1, verse 1, para talagang maunawaan natin yung full meaning ng stewardship. So, dito po ma-define ang relasyon natin sa Panginoon. God is the owner, and tayo po ay managers. We are the managers. We don't own anything. So pag tayo po ay nag-start sa pagkakaunawang ito, ay magkakaroon tayo ng tamang view o pananaw, not only with our possessions, but more importantly, human life itself. In other words, ito pong stewardship ay nagde-define ang purpose natin sa mundo ito as assigned to us by God Himself. Ito po yung magde-define ng purpose natin sa mundo ito. Hindi po tayo nabubuhay for ourselves kasi ang ngayon sa ng tao, especially sa West, di po ba? Napaka-individualistic yan eh. Talagang yung Diyos niya, yung sarili niya, di ba? So, when we fully grasp the meaning of the full meaning of stewardship, iintindihan natin that ito yung method ng Panginoon para mag-bestow yung richest gifts upon His people, not just for His people's purpose, but for His own glory. So, naiintindihan po natin mabuti yung mga sinasabi. Ano po mga sakop ng tinatawag na stewardship? Is it just money? So as stewards, we are custodians, we are managers, we are caretakers, we are administrators, and we are supervisors. So, tingin po tayo sa parable. Nag-take ako ng dalawang parable na nade-demonstrate ng concept na ito ng stewardship. The parable of the talents, Matthew 25, 14 to 30. Flash lang natin ang mabilis. Parable of the talents. Pero, sige, natin ang 14 to 30. Medyo mabilis lang. Kasi medyo mahaba siya. Huwag po kayong maiinit, medyo mahaba itong Pero ito po yung parable na nakaka-demonstrate ng full essence ng stewardship. For the kingdom of heaven, mag-follow din kayo kahit sa mata lang or sa bibig kung ano gusto nyo. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. So, kino-compare po ang kingdom ng kalangitan
sa isang lalaki na magbabiyahe. Tinipon niya ang kanyang mga servants. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. So, ano po ba yung talent? Tinignan ko rin po, ano bang equivalent ng 1 talent? Ang sabi, 20 years of wages. You can just imagine kung gano'n ang halaga ng talent. Ano po? Ito yung pinakamataas na form ng currency nung panahon nila. Ang sabi, a talent is worth 20 years of wages. Yung parang di ba, fortune halos, ano po. So, the first, he gave 5 talents, to another 2, and the other one, the last is 1, according to their ability. But then, conforme naman po sa ating ability and sa ating mabibigay sa Panginoon, ay pantay-pantay lang po tayo. Hindi lang po natin masyadong na-emphasize ang talino o galing magsalita, o masyadong marunong sa Bible, marami pang kaalaman tungkol sa pagtuturo, ano po. And yung mga magagaling sa mga ministry. So, we don't just give emphasis to that. But, punta na tayo. And umalis na siya. Ano ginawa nung nakatanggap ng 5 talents? Ang laki yun, di ba? 20 years times 5. Ilang years of wages yung 5 talents? That? 25 years? 25 years of wages. Pero yun, ang laking kayamanan mo. Ano po? Kayamanan na yung makukonsider. And, anong ginawa nung nakatanggap ng 5 talents? Nag-trade siya. Parang nag-business siya. Parang sa stock market. Basta nag-trade siya, business niya. And kumita siya. Another 5 talents. Pinagkaroon na siya ng 10 talents. And the second one, and likewise, he who had received 2, gave 2 more also. Ganun din ang ginawa nung nakatanggap ng 2. Binegosyo rin niya ito. Ginawa niya dumiskarte siya para ma-double to. So, may 4 na siya. And the last one, but he who had received 1 went and dug in the ground. And he is Lord's money. Hindi nakatanggap ng isa. Hindi niya ito ninegosyo. Hindi niya iniisip na anong bayad sa lako or whatever. Ano ginawa niya? Nabukay siya, tinago niya ang 1 talent sa lupa. Nabukay siya, ano po? And then, kasunod, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Ito na, ang settlement ng accounts. Ito na yung accountability. Ano na nangyari? Ano nangyari sa binigay ko sa inyo? Pinagkatiwala ko sa inyo. So, hindi lumabas na yung pinaka-maraming ability kasi 5 talents binigay sa kanya. So, he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents besides them. Diba? Very proud siya. Ang sabi ng Lord, his Lord said to him, well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. So, naging faithful siya over, na-impress sa kanya, well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. Kaya gagawin daw siyang ruler over many things. So, magkakaroon pa siya ng iba't ibang responsibility. And, anong sabi sa huli? Anong sabi sa and, enter into the joy of your Lord. Yung pangalawa, next. He also, who had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me 2 talents.
siya. I have gained 2 more talents besides them. So, okay din yung isa. Anong sabi ng Lord? Natuwa din. Anong sabi ng Lord? Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Pasok na yung isa. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Next. And I was afraid. I went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Bakit siya nag-dig niya nag-soil para itago yung pera? Because he was afraid of the master. Yung fear ang nakahadlang sa kanya. Anong sabi ng Lord? You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed, but so you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming, I would have received back my own with interest. Next. Therefore, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. So ano po bang ibig sabihin nito? So ano po naging outcome? Yung kumitang dalawa, yung marunong mag-negosyo, kailangan marunong tayo mag-ano din, bayan din. Kahit ano dyan, ano po, kailangan din pala. No? Pero this is not just about money. Accountability. So, yung outcome. So, yung faithful servants, they are rewarded. Diba ba? Kita nyo nga yung may 10 na. Yung kawawa, parang naawa nga ako dun sa isa na nervyoso. Kasi di ba 1 talent, walang kinita, kinuha pa sa kanya. Kasi supposed to be sa kanila na yun. Kinuha sa kanya dinagdag dun sa kinita. Ano po? So the faithful servants are rewarded with more responsibility, while the third servant loses his money, his talent, and is cast into outer darkness. Ano po ba ibig sabihin ng ano na ito? When you are cast into outer darkness. Ano po ibig sabihin nito? Pinapunta sa kawalan sa impyerno. Pero parang nakakaawa naman po, wala naman siyang kasalanan masyado. But then, nandito nga yung point no, ano po, ng stewardship na tinatawag, stewardship na napakahalaga. So, medyo harsh yung punishment sa kanya. Kasi makita natin ibang katuruan before this, tungkol sa mercy, compassion, yung pagbibigay ng second chance. But then, bakit napaka-harsh ng master nito sa kanyang servant? Na natakot, hindi kumilos, nilibing lang yung kanyang talent. Ano po? Anong punishment? Siya ay cast into outer darkness, which is another, parang ano po yun, magandang salita lang sa impyerno. Ano po? Tinapon siya sa impyerno. So ano po mga natutuhan natin dito? Very important lesson is stewardship. God is viewed as the master. Ang Panginoon po ang ating master at tayo po ay ang mga katiwala, tayo mga stewards. Ano po? We are responsible for using yung resources na bigay ng Panginoon. Ano po ba itong mga resources na bigay sa atin ng Panginoon? Unang-una, time. God has given us time. And time is equivalent to what? Life. Ang oras po ay buhay. Buhay po natin yung oras natin. And God has given us life. God has given us time. And this time, this life, is not just ours. We are just what? Managers of our time, of our lives, di po ba? So, anong sinasabi ko dito?
na hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon, magpa-petek-petek. Kailangan gamitin natin ang time natin wisely. We must be good stewards with our time. Kaya po yung mga, alam niyo po, may marami sa atin na may sakit sa time eh. Hindi po ba? Like, hindi nagising, pinaghintay yung tao. You must remember this. Pag pinaghintay mo isang tao, yung time niya, buhay niya yun eh. Ninanakawan mo siya ng buhay. Pinaghintay mo ng 30 minutes, maghihintay yung tao sa'yo. Para mo siyang ninakawan ng 30 minutes ng buhay niya. Because time is life. You must remember that. Para sa mga may sakit na, tardiness. Siyempre, may mga naman yan. May mga din naman yan. May mga exceptions din. Yung mga bagay-bagay, may excuse mo naman bakit late ang isang tao. Hindi naman tayo masyadong ganun sa time natin. But then, time is very important. So, yung time natin sa mundong ito, we are just stewards of our time, of our lives. And we must make the most of it. Huwag daw po natin sayangin. Kasi minsan pag bata pa tayo, kahit ako nung bata pa ako, parang akala ko limitless ang time ko eh. Ganun ang feeling mo, di ba, nung bata ka? Nasa isip mo ba yung may limit ka na mawawala ka sa mundong to, nagawin mo na lahat? Pero merong kahit young people, merong wise na young people na uunawaan niya yung brevity, yung shortness ng life, and then he makes the most of it. Talagang ginagawa niya maging productive siya, ginagawa niya hindi sayangin yung resource, which is time, which is his or her. Sino-sino po ba dito ang may talent? Taas po ang kamay. Lahat tayo may talent. Hindi po ba? Kung sabihin wala akong talent, hindi po pwede yung lahat tayo may talent. Talent na bakit? May talent na naman. Bago pa yun yan. Ngayon, so, itong talent na ito is napakahalaga. Kasi most of us, minsan hindi natin alam ko ng talents natin, di ba? And ito po yung tinatawag na self-discovery. You set to discover yourself. Ano yung talent mo? Kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi minsan hindi evident eh. Pero minsan, maliit pa lang, bata pa lang, maganda ang boses, di ba? Marunong mag-take, mabata pa lang, nakakamadaling magsalita ng iba't ibang languages. So, at a young age, nakikita yung talents ng ibang bata. But then, for most of us, we have to discover it, to search for our talent. Ano po? And then, magugulat tayo, makikita natin. Ito pala ang talent ko. Ito pala ang talent ko. So, it's very important na ma-discover nyo kung anong talent nyo. And then, once na alam nyo kung anong talent nyo, ano gagawin nyo sa talent nyo? Tatago nyo ba ito? Iitin nyo ito? No! Gamitin natin ito para makapag-serve tayo. Di ba? Just remember that God owns our talents and we don't own this. We have to give it back for His own purpose and glory. So, na kuha natin? Time talents. So we use our talents to bless others and honor God, rather than being fearful or unproductive. Just like the third servant, di ba? Natakot siya eh, may fear. Kasi usually, ito ang nakakahadlang sa atin. Sa bagay, sa umpisa naman talagang mahirap. You speak before public. Ito, consider natin consider natin malaking training. Kaya nga po, di ba, lahat in-encourage mo natin. Especially these coming months, yung mga leaders po natin, yung mga natin ay pag-usapan po namin para makapagtulong sila pag Wednesday and sa mga Bible services natin sa labas. Para lumabas na yung mga talento natin dyan na nakatago. Marami po may talent.
Minsan natatakpan lang ng fear. Ano ka, bakit kaya tayo natatakot kahit alam natin meron tayong kakayahan? Why? Bakit nandun yung insecurity? Because we fear rejection. We fear na baka you're not enough, na baka maliitin lang ang tingin sa'yo, baka magkamali ka. And all of this, kung mapapansin ninyo, ang naghahadlang sa paglabas mo ng iyong talento. Yung ano mo, tungkol sa sarili mo, because you are focusing on yourself. You focus on God, you focus on other people. Huwag mong i-focus sa sarili mo na, ako, baka mapahiya ako dito. Mga magagalit ito, mag-Bible study ako, itong mga tao, mga anak ito, mga teachers, mga may pinag-aralan, samantalang ako, high school lang. That is what we are thinking, that we are not good enough to speak, to share. So, sa ano po ito? Kahit sa pong area to, kahit sa para sa mga estudyante, ano po, huwag niyo pong, ito pong fear ang makakahadlang sa ano nyo, sa pag-ascend nyo, sa development. And, punta tayo sa kasunod. Punta tayo sa Genesis 1, 26 to 28. And God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion." Let them have dominion. Ano ibig sabihin ng dominion sa Tagalog? Ano ibig sabihin? Aljen? Nagsasalita ka. Kaharian. Paghaharian nila. I-rule nila. Diba? Yun ang isang meaning ng dominion. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So, nandito po ang original creation mandate ng ating Panginoon. Command for humans to care for the earth. To care for the earth, to care for the environment. Ano po? Meron tayo, we are also stewards in this sense, na ang mundong ito nasa ating pangangalaga, and sadly, hindi naman natin, walang bira lang ang taong may ganitong may ganitong pananawan po. Ang mundong ito ay nasa aking pangangalaga. May nakaisip ko ba nito? Dahil mo, naglalakad kayo sa may basura kayo. Tatapon nyo lang sa kung saan yung nagtapon, hindi wala pa naman darating na basurero, makalat yung syempre ng dogs and cats. Kasi, hindi natin, wala sa mind natin, na nasa pangangalaga natin ang mundo ito. At lahat ng gagawin natin, ang effect na ito ay pwedeng bumalik sa atin. Yung a very good example is trash. Nakita niyo naman pag bumagyo, pag natapos ang bagyo, ano makikita niyo sa beaches? Basura. Nakatapon-tapon, may tonelada yata ng basura kung ipunin mo yung basura. Which means, ito yung mga basura tinatapon ng tao sa streams. Kung sa mga kanal-kanal, dito nga, alam ko sa Nazareth, tinatapon ng mga tao yung basura nila sa kanal. Di ba may kanal doon, may kanal doon bago pagpasok. Ginawa nilang basurahan yun. And pag kumagyo, lalakas yung flow ng water, sasama to ngayon dun sa agos ng tubig, pupunta sa at pag natapos ang bagyo, mag-e-ebag tubig, pupunta siya dun sa tabing dagat. Nakikita natin ang destruction. And meron pa kung ginagawa itong mga basurang ito. Alam niyo po bang maraming namamatay na nakatira sa dagat natin, nakakakain po ng plastic, sila po ay namamatay. Pag may namatay na kung saan dyan, puro plastic po, nakain pala ng dolphin, o maliit na yung whale, nakakain
nila yung mga plastics. So nilagay po ng Panginoon ang lupa sa ating pangangalaga. We are stewards of the earth. So, lahat po tayo, kung nagkakaisa po, sa bagay meron po mga individuals, ito po ang mga ano nila eh. Ito ang mga, ito yung mga ginagawa nila talaga. Ano ba ang tawag doon? Advocacy. Ito yung advocacy nila eh. Palinisin ng dagat, kung ano-ano, ano po, yung mga concern nila sa environment. Pero yung mga samahang ganito, ano po, at hindi naman natin kailangan sumama na sa ganitong, busy ako, hindi ako makakasama sa ganyan samahan, ano bang gagawin dyan? Pag bumagyo, tapos mamumulot kami ng basura. Ang dami, iba na mamumulot, nagtutulong-tulong. But then, we tell ourselves, I'm too busy for that, I cannot do it. So ano lang pwede mong gawin? You do your part. Hindi mo ba? Take care of your trash. Huwag mo kang magkalat. Kahit nasaan kang lugar, kung makita ang basura mo, lagay mo sa bag mo. And all that. You can take yung part mo sa pagiging steward mo. I-manage mo lang yung sarili mo, yung sarili mo mga trash. And what else? Ano pa ang part ng mga resources? The land, yung mga mina natin, yung forest natin, yung kagubatan natin. Siyempre, alam naman natin, minsan hindi natin sakop yun dahil pinagsasamantalahan ng mga taong nasa positions, kalbo na yung mga natin. Kalbo na yung mga bundok natin, kaya tayo laging binabahan na rin. Bukod sa parado yung drainage, bagsak na po ang tubig galing sa bundok. Wala na po yung ugat ng puno na nag-hold ng tubig. Pag wala po yun, nakalbo, tuloy-tuloy ang tubig kasi yung ugat mag-hold yun ng mag-hold yun ng water, tsaka yung lupa. And then, magkakaroon na ng mga, tawag nun, babagsak yung lupa. Eroded na, magkakaroon ng landslide. Lagi pong disgrasya. Marami pong namamatay. Nakikita natin ang destruction na kagagawan din natin. Because hindi natin dinidibdib yung pagiging stewards natin na binigay sa atin ng ating Panginoon na kalimutan. Faithful. And meron akong nakalimutan. Treasure, about money. Managing finances, wise budgeting, saving and giving. So ano pa po, may pera. Ay dito tayo, bagsak po, kahit ako bagsak po dito. Kasi gastador din po ako. Pag may pera, hindi din ako mapakali. So ito po, managing finances, wise budgeting, saving, and giving. Siyempre, napakahalaga po ng giving. Yung makapagbigay ka sa kapwa mo, makatulong ka rin sa church mo, at yung pera mo. Because when you come to think of it, your money is not your own. Pag na-realize mo, pag God is the owner of everything, and He has the full rights to all His creation. Pati ang pera natin, yung lakas natin ay galing sa Panginoon. So we give, we give to, tulong tayo sa ibang tao. Kung meron tayong ibibigay, we give. Pero naman ang ginagawa natin. As far as I know, ganun po tayo mga Kristiyano. Sa church natin, sa kung anong matutulungan natin sa mga kapatiran natin, di po ba ginagawa natin naman. And for our personal natin sa money natin, wise budgeting. Ito po napakahirap nito. Don't live beyond your means. Diba? Ito, medyo matagal-tagal to bago ko yung bago ko na sa sarili ko, pero ang hirap talaga. Kasi gusto mo, kahit wala pa yung pera, gusto mo, mapunta na sa iyo yung gusto mo, di ba? So we use our credit cards kung meron. Ano po bang ibig sabihin ng credit card? Kasi di wala kang pera, ginagamit mo na yung pera mo. And we are so proud of our credit cards. Pag nagbayad tayo, yaman-yaman pa natin. Pagsak ng credit card, tapos yung iba, cash ang kita ng credit card. Pero as far as you know, mas mabuti yung kalagayan ng tao kung babayad ng cash kaysa sa taong may credit card. Diba? Yung credit, kinukuha niya yung bagay, wala naman siyang pagbayad doon. Pag-promise lang siya na babayaran. So, nakikita natin yung wise budgeting. Isa na, ba na-invento pa yung credit card na yan? Napahamak din ako, napahamak ako dyan eh. Tapos
Tapos meron, lalo na pag pupunta ka sa mall, nakita mo yung mga bagong. Tapos sabi pa nung no zero interest. Alam niyo po, yung zero interest, pag nag-default kayo ng bayad, ng hindi binayaran yung eksaktong amount na dapat bayaran at dalhin kayo, hindi po yung zero. May interest yung may penalty pa. Ako, napakatalino po ng banks. And, ba't nga po ba na-invento pa itong credit card? Ito para pagkakitaan tayo. Tayo inaano nila nakapahamak po dyan. And still, meron pa rin natitirang kapahamak. Meron pa rin natitirang na pinagsisihan ko na ng Jesus. Totoo po. Sino po may credit card dito? Taas ang kamay. Totoo po. Hindi po ba nakatokso? Tsaka parang ang lakas ng loob mo pag nasa labas ka. Ay tayo. Wala ka naman credit card po. So, ang lakas ng loob natin. Kaya ang maganda yata yung talaga. Yung cash. Bakit kasi no? Gusto lahat, gano'n na lang dito na lang. Dahil convenient. Diba yung cash kasi dala-dala mo pa. Pati nagdulot din sa atin ng mahalaga. So ano po yung areas of stewardship natin? Our time. Yung time natin, gamitin natin para sa glory ng Panginoon. Let's not waste it. Isang buong araw sa cellphone. Ay, isang buong araw na yung buhay mo yun. Minus mo yun sa buhay mo. Pinamahal. Ano po? Isang buong araw nakatulog sa television. This is time. May pwede naman tayo magawa ng ibang bagay na kapag-ipakinabang. Talent, yung mga talent natin, huwag natin ipaon, kaparis na. Pangatlong servant, nagalit yung Lord. Pinagi sa biyerno. So, napaka-grabe po ng na yan. Pinag-iisipan ko po yung na yan yung parable na yan. Kasi minsan naman po, iba sa pagbabasa natin, minsan ang dami natin, hindi mo naman maisip na, hindi, tama itong pagkakaintindi ko dito. Minsan may iba pa pagkakaintindi na hindi pa maabot. Nakaiba-iba tayo minsan ng thinking. Diba? Pero that's okay, kasi syempre kailangan mo rin mag-isip para sa sarili mo. Tama ba yung pagkakaintindi niya? Na ganon-ganon? Makakompare mo, tapos mag-iisip ka rin ng konti, and that is very good. So ano pa po? So yung talent natin, huwag natin ilibing. Magaling ka kumanta, punta ka kay Tatay Boy. Alam mo may talent ka, interesado ka sa pag-drums. Punta ka kay Tatay Boy, tsaka kay Tatay Boy. Kasi kailangan din nila ng help doon. Paano kung may masakit sa mga kamay, sa mga katawan nila, kailangan nila ng help. And we're so proud of these two boys na nagsisikap. Itong dalawang batang lalaki ito nagsisikap po, nahihiya sa lugar. Si Moy Moy po, tsaka si Jendre, po. We're proud of them. I'm proud of them. Tatay ko, yung nagtsatsaga naman. So, kita nyo naman, naka-uniform na ng green, di ba? Kasabayan niya ang mga singers. So, sino pa po marunong kumanta para pag hindi na po available? Ay, ano na po kayo? Bigay po yung talent nyo, ano po? Pero alam nyo, sana ang ganda dito pag babae. Kasi nakita ko sa Faith Life, may drummer na babae. Ang galing eh. Ang galing ng babae nasa drums. Kaso ayaw mag-step up ng mga babae natin eh. So yung pera natin, alam na natin, environment. And we exercise dominion sa ating environment by caring for the earth and its resources. So ito po yung full meaning ng stewardship, hindi lang po sa pera. Ito po yung mga resources na binigay sa atin, mga gifts ng Panginoon na binigay pinagkatiwala sa atin na dapat natin pahalagaan at gamitin for His own glory. Hindi po sa ating purposes, hindi po pansarili lang for God's glory. Dahil He is the Creator of heavens and earth. Ano po ibig sabihin nito? He has full rights to everything. So, yun po, and i-contemplate din natin mga bagay-bagay na ito para magbalasakit tayo sa paligid natin, mahalaga natin yung oras natin, hindi yung
Ganyan na parang, kasi if you don't care for your time, pag yung oras mo, pinapatay mo lang ng walang kabagay-bagay, parang binabalwala mo yung life mo mismo. Because life is time is life. Pagka ano ka lang sa social media ng buong buhay ko panahon mo, nakatuto ka doon, or mga series mo sa television, puyat ka na, alauna, ano ka pa rin, minsan nila. So, magaling lang po minsan na nagsasalita ako, pero minsan nangyayari din po sa akin. Pinapanood ko sa Netflix. Pero kanina, pinapagaling lang po sa sarili ko. Sabi ko, matanda ka na, nasasaya ka ng buhay mo. Sana kung bata-bata ka pa. And time is so precious. Nasabi, time is gold. Time is the most precious commodity meron tayo. Bakit? Hindi na nababalik yun eh. Like, I'm standing here after words have left my mouth. Hindi nababalik yung time na yun. Diba? Maanda rin yun. We don't go back. And it's so important. Kaya yung masyadong mahaba ang tulog, bawasan nyo na tulog nyo. Opo. Ano ang sabi nila? Nagpa-practice yung tulog daw na tulog, nagpa-practice. Nagpa-practice mamatay. Time is so important. So, ito po mga regalo sa atin ng Panginoon na dapat natin mahalagan. And, sa buhay natin, which is so short, alam natin kung gaano kaiksi yung mga buhay natin. Mga bata, alam nila, parang sila immortal, kasi bata sila. Kasi pag bata ka, parang immortal, hindi mo nararamdaman na nabibilang yung araw. But then, tayo namang nananakit na yung mga tuhod-tuhod. Alam natin na mortals tayo. We know that we are mortals. And let's make use of what God has given us. Yung mga resources na binigay sa atin. Let's make use of it for His own glory, not just for ourselves. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa umaga nito, Panginoon, na pinaunawa niyo sa amin, Panginoon. Pinaunawa niyo sa amin lahat ang kahalagahan ng mga binigay niyo, mga resources sa amin, mga God-given gifts, Panginoon. Truly, Lord, you are the creator of everything, of the heavens and the earth, of everything that we have. And you have the full rights of ownership, Panginoon. And it is our duty as your managers, as your custodians, Panginoon, na maglilingkod at gamitin ang mga resources nito according para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon, sa sa understanding, sa mga kaunawaan na pinaparating mo sa amin, Panginoon, through your word. Binabalik namin ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoon na Jesus. Amen and amen.